Isang mayabang na araw mga SLP implementers! Sa previous na video, ating natutunan ng mga steps para sa resource mobilization. Ngayon naman, ating pag-aaralan ang pang-apat na bahagi ng Punla Implementation Phase, ang Project Implementation Stage. Sa baitang na ito, ang mga program participants ay gagamitin na ang tulong na nakuha nila mula sa SLP. Dito rin magsisimula ang pagmomonitor ng Implementing Project Development Officer o IPDOs sa ating mga program participants. Makalipas ng isang linggo na matanggap ng mga program participants ang kanilang grant, kailangan maabisuhan sila kaagad ng kanilang assigned IPDO sa gagawing unang grant utilization monitoring upang makadalo lahat ng officers o karamihan sa kanilang miyembro. Habang isinasagawa ang monitoring, ay dapat maipresenta ng SLP Association o SLPA ang kanilang SLP Grant Utilization Report kasama ng iba pang katibayan na nagamit ang kanilang grant tulad na lamang ng official receipts, acknowledgement receipts, at iba pa. Ang mga pinakitang mga katibayan ay dapat tignan ng IPDO kung ito ay mga lehitimong mga dokumento. Kung sakaling hindi naubos ang grant, dapat magbigay ng technical assistance ang IPDO sa SLPA kung paano nila ito mapapadali na magamit at masigurado ang 100% grant utilization. Pagkatapos nito, kailangan ng magpasa ni IPDO ng Grant Utilization Monitoring Report at ng SLPA Grant Utilization Report kay Provincial Coordinator o PC. At dapat maipasa ito sa SLP Regional Program Management Office o SLP RPMO 30 days matapos maibigay ang grant. Tandaan na matapos ang monitoring activity ay dapat ma-encode ang mga ito sa SLP Information System o SLPIS. Para naman sa EF participants, ating susundin lang ulit ang mga hakbang na ating pinalakay kanina. Matapos masigurado na nagamit ng ating mga program participants ang kanilang grant, ang ating mga IPDOs ay patuloy na sila i-monitor. Within 3 months, ang ating mga IPDOs naman ay magsasagawa ng assessment. Bago simula ng assessment, mahalaga na may kopya sila ng mungkahing proyekto at naabisuhan ng mga program participants 1 linggo bago ito isagawa. Mahalaga na maipaliwanag ng IPDO sa mga program participants ang importansya kung bakit ginagawa ang assessment. Ang una ay ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang kabuhayan. Pangalawa naman ay ang kanilang mga susunod na plano. Matapos ang assessment, ay kailangan ng ihanda ni IPDO ang Technical Assistance Plan at ipasa ito kay PC. Magpapatawag naman ng pagpupulong si PC upang maayos na i-turn over ni IPDO ang kanyang program participant kay Monitoring Project Development Officer o MPDO. Samantala, pangungunahan naman ni CPDO ang pagbuo ng Provincial Capability Building Plan kasama ang Provincial Partnership Officer kung kinakailangan. Matapos nito ay ipapasa ni CPDO ang Capability Building Plan kay Regional Training Officer upang mapabilang sa Regional Capability Building Plan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa pang-apat na bahagi ng Punla Implementation Phase, ang Project Implementation Stage. Pagkatapos ng baitang na ito, susundan ito ng mga sumusunod na activities. Para sa mga karagdagang impormasyon at mas detalyadong proseso, hinihikayat namin kayong basahin ang FOM. Hanggang sa susunod mga SLP implementers, sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Paalam!